Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Oy, pahabol bate ha. Kasi hindi ko nasama to eh. Sabi ni Sir Leo Bermas, Sir Ongobs, pabati po. Sorry, sobrang late pero birthday ko po ng July 4. Uy, ngayon, July 4, pabati na rin po sa pinakamamahal kong misis na si Andilin Edrada na nasa UAE. Maraming salamat po, sir. Hello, Ma'am Andilin Edrada. Tapos happy birthday, Sir Leo Bermas. Next, sino pa ba? Sino pa ba ang ano? Sabi ni Sir Glitch Natividad. Hi Sir Bungo, pa shoutout po sa commander ko, Rose Ann Dizon from Taguig City. Lagi kami nanonood ng mga video mo. Stay strong. And cool, thank you from your labables, Glitch. From Glitch. Ano labables? Ang corny nyo. Sorry. Labables. Hi, labables. Oh yeah, shout out Sir Glitch na Dividad. Tapos sa commander niya daw na si Ma'am Rose Ann Dizon from Taguig City. Shout out daw from your labables, Glitch. Labables. Ito, pa-promote naman daw si sino ba yung ito si Japanese yung name eh. Hindi ko po mabasa yung name nyo. Pero yung mga interesado kayo dito kay sa Miray's Closet. Asan ang location nito, ma'am? Baka kayo, interesado kayo. Uy, maganda yung rating niya oh. Ito yung mga damit, kung sino yung may mga trip yung mga ganiring damitan. No? Tingnan nga natin yung nito, yung mga paninda ni ma'am. Kung interesado kayo sa mga ganyan, nakalagay dito. Choose your bet na CC. May shorts and top sa collection na to. Pili ka lang ng matchy-matchy mo. Diba? Price and item details are all indicated on the photo caption. Ito yung mga product nila, ma'am, oh. Tapos ito. Ganyan. Yung mga interesado dyan ha, sa mga ganire, i-check nyo ito. Ipopost ko po yung link netong online boutique ni ma'am, yung Miray's Closet, sa comment section, ha? Ayan o. Tingin-tingin kayo dyan. So, ito yung... sa Cavite pala ito. O, mga Caviteño, ha? Ito yung number ni ma'am, o. Ipopost ko yung link nyo sa baba. Anyway, patuloy tayo, mga kababayan ko, sa ating mga pag-uusapan. Ano na naman to? May jeep na naman. Ano ba yung patok na jeepney na yan? Driver ng patok. What do you mean patok? Ano yun? Panoorin nga natin to. Sa ibang balita mga kapuso, may nahulikam na namang patok jeepney na pagewang-gewang. Kasunod lamang ng iniulat natin kahapon na jeepney na may nahulog na pasahero. Meron pang ang isa hakbang ng mga otoridad laban sa parehong jeep. May isang sa pagtutok ni. May isang nahulog din eh. May nag-forward sa akin nun eh. Kaya lang hindi ko na kinontent kasi masyado maikli. John, konsulta. Ay, grabe! Rinig ang hiyawan ng mga pasahero ng patok jeepney ito habang nasa bahagi ng Marcos Highway sa Antipolo City gabi Ba't nagdi-drift yun? ng June 30. Pagewang-gewang kasi ang jeepney na puno at may 4 na nakasabit sa estribo habang humaharurot. Feeling ko nakatulog yun nung time na yun. Para maunahan ang sinusundang jeepney. Pinipilit kasi niyang i-drift yung jeep eh. Oo. So, left and right, pinipitik niya yung rear portion ng jeep para So, nagdidelikadong Di ba nakatulog yun? makatama siya ng ibang sasakyan, ng ibang motorista, or mahulog yung mga sakay niya or tumaob at magpaikot-ikot siya dyan. Pasado alas 3 ng hapon kanina nang matunto ng mga enforcers ng LTO sa Hala-Hala Rizal ang jeepney na videohang May bungo oh! May bungo!
nag-drift habang puno ng pasahero. Nakaharap din ng LTO ang mismong driver ng jeepney at operator nito. Nahuli nga natin at na-impound itong mga jeepney na to na may mga kinasasangkutan na iba't ibang mga reklamo kagaya nga nitong mga reckless na ginagawa nila. Iniimbestigahan namin kung ano pa yung mga iba't ibang mga violations na nagagawa nila nung previously na nakarecord sa LTO. Tinututukan na rin ng LTO ang nakuhanan ng dashcam video na pagkahulog ng isang estudyante Feeling ko natutulog yan eh. Tutulog yan eh. sa isa ring patok jeep dahil sa delikadong andar. Itong nakahulog ng pasahero, nag-issue kami ng show cause order. So naka-alarm na siya ngayon at pati yung registered owner. Sinuspindi na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Grabe ang naman. operator ng jeepney at nag-issue na ng show cause order. Nakatakda ang hearing para dito sa July 14. Ano ba yan? Kaya hindi ko alam minsan kung maaawa ko sa modernization ng jeep or what eh. Oo, naintindihan ko, no? Part ng culture natin ng jeepney, yung ganyan. Pero kung ganyan naman, ano ba yun? Kala mo mga race car driver eh. Anyway, next video. Ano tong video? Lalaking kinikila. Ito! Lalo na yung mga dyan lalo na yung mga OFW dyan, madalas ito. Kalaboso sa Malabon ang lalaking namba-blackmail umano ng dating nobya para makapangikil ng pera kapalit ng hindi pagpapakalat ng maseselang video nila. At Ba't kasi kailangan yung video yun, no? Yung mga dyan, huwag tayo magplastikan ha. Meron dyan ba na nagvi-video habang nag-aanuhan kayo? Ba't kailangan yung video nyo yun? Hindi lang sa mag-girlfriend, pati sa mag-asawa. May gumagawa ba sa inyo kailangan? Ba't kailangan yung video nyo yun, man? May replay value ba sa inyo yon? Yung ginagawa nyo yun. Hindi, yung mga sa mag-girlfriend, feeling ko ginagawang trophy yan eh, lalo na yung mga lalaki. Mga, mga babae, huwag kayong papayag ka. Kahit kailan, huwag kayong papayag. Diba? Kapag pinilit kayo at inaway kayo at ayaw nyo, hindi kayo mahal niyan. Ginagawang trophy yun, men eh. Huwag kayong papayag kahit anong mangyari. Hiwalayan nyo yan pag pinilit kayo ng pinilit. Pati yung yung magsisend sa Messenger ng mga private Yes, no, naiintindihan ko minsan lalo na pag long distance yung relationship. Tapos nangati. Pero please lang, please, wag kayong lalo sa mga babae to, kausap ko sa mga babae, wag kayong papayag na mag-send ng kahit na kahit na asawa nyo pa. Wag. Hindi kayo, kung ako lang yung tatanungin ha, pero syempre, buhay nyo naman yun eh. Wala naman akong pakialam dyan eh. Private life nyo yan man eh. Wala akong pakialam dyan eh. Okay lang yan. Bahala kayo. Pero kung akong tatanungin, wag. Kasi alam mo, katulad niya, marami na to eh. Proven na to na madalas mangyari to. Hindi ko sinasabi na yung boyfriend. Siyempre ngayon, mahal na mahal mo yung boyfriend mo, hindi mo iisipin na gagawin sa'yo yan. Or maganda na yung sigurado. 'Di ba? Wag na lang ang ipang sumbat nyo kung mahal mo ko, maintindihan mo ko. Wag. Kahit ano mangyari, wag. Pero nasa sa inyo pa rin yan. Kahit ba naman pilitin ko kayo eh. Kung matigas ang ulo nyo, di gawin nyo. Tingnan nyo, marami na kasing nangyayaring ganito, Mini. tutok si John Consulta, exclusive. Pagkakuha ng senya sa complainant, daang-daang umakyat sa kwarto ang mga operatiba ng NBI Bulacan South District Office sa isang motel sa Malabon. Ilang saglit lang, di na nakapalag ang suspect na inabutang nakahiga pa sa kama.
lahat ng sasabihin mo pwede gamitin laban sa iyo. Kala niya makaka-score uli. Ayon sa NBI, lumapit sa kanila ang complainant matapos umanong mag-demand ng 20,000 pesos at pagkikipagtalik ang kanyang dating karelasyon. Mukhang chabi-chabi si ate. Di ako makatulog ng maayos, natatakot akong lumabas ng bahay dahil sa pananakot na. Kakilala sila sa isang Yan. Sometimes, no, yung foundation ng mga relationship ngayon, kaya mabababaw, kaya mga ganyan, kasi nakukuha na lang sa social media ngayon. Eh. Hindi na katulad nung dati, di ba? Dati, let's say, halimbawa, nakilala mo yung magiging girlfriend mo, naging kaklase mo, di ba? May reason para magkakilala kayo ng yung personal eh. Hindi yung mabilis. May nagwo-work naman ganito. Lalo na sa panahon namin ngayon. Yung mga panahon nyo, yung mga gitara-gitara sa labas. Yung panahon namin kasi ganito na. 'Di ba? Kung sakali man na may makilala kayong ganyan, mas piliin nyo na mag-ano kayo sa personal. Magkakilala pa bago kayo magkasagutan, 'di ba? Kilalanin nyo muna isa't isa. Huwag muna sa iba pa rin yung nasa physical. At sa physical kasi walang chance na magtago yan ng kung anong meron siya eh. Siyempre, kailangan makilala mo din yung magulang niya bago kayo magkatuluyan, di ba? Bago mga ganon. Dapat marami mo nang i-establish bago. Kasi ngayon mabilisan eh. Di ba? Nagkilala sila sa social media sa isang dating app. Ayon sa biktima, pag di siya pumayag o gusto o hinihingi ng suspect na dati niyang boyfriend, ay ikakalat ang masiselang videos at photos nila. social media, which is the dating app. Ayon sa biktima, pag hindi siya pumayag sa gusto o hinihingi ng suspect na dati niyang boyfriend, ay ikakalat ang mga masiselang videos at photos nila. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang pahayag ng suspect. Kinumpiska ng NBI ang cellphone ng suspect na naglalaman ng mga sensitibong videos na ipinananakot niya sa kanyang dating nobya. Kakasuhan naman sila ng Sakit ng ulo ngayon, violation of RA 9995, which is May kaya yan? May piyansa. Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 in relation to RA 10175, which is the Cybercrime Prevention Act of 2012. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Sakit ang ulo mo ngayon, men, Sige! Last video. Ano naman to? Pangungutong. Bullshit. Tingnan nga natin, pangungutong ng isang dating enforcer. Walang kadala-dala ang isang dating traffic enforcer sa Cebu City. Dati na pala. So, nagpapanggap na lang to. Na kasi niyang hobby ang pangungutong sa mga motorista na nasa pulpa sa kamera. Narito ang Express Report ni John Aroa ng News 5 Visayas. Lakas ng trip Makikita sa videong ito ang paninita ng lalaking naka-uniforming pan-traffic enforcer sa isang rider sa bahagi ng San Nicolas sa Cebu City. Kinuha niya ang lisensya ng rider. Ilang sandali pa. Para di na kayo maabala pa, pwede 200 or 100. Bigyan mo na lang ng 100, i-charge mo na lang sa company. Saan na lang 100 na to, ato na lang i-charge sa company? 100 lang talaga ang kaya namin sa... Ibinalik nito ang lisensya ng rider. Sabay abot ng angkas ng 100 piso sa sumita sa kanila. Paldo! Nang Grabe, Kasi ako, guilty din ako sa ganyan, yung nagbabayad. Kasi ayoko na kasi yung maabala. Lalo na may trap doon, sa Caloocan may trap doon eh.
yung mag-U-turn ka, papasok ka ng, pag galing ka sa Valenzuela, sa harap ng Victory Mall, di ba, dire-diretso ka. Kasi lagi akong pumupunta ng SM Grand Central eh. So kung mag-U-turn ako, dapat doon pa sa malayo. Pero sometimes kasi may ano sila, parang ini-invite pa nilang mag-U-turn doon sa mali eh. Pagka U-turn mo ng mali, huhulihin ka. Siyempre, offer na ako ng para hindi, yan lagi ang para hindi maabala. 'Di ba? Tulong ko na lang sa inyo. Tulong ko na lang sa iyo, sir. Ito, kasi tutubusin, ang panakot yan, tutubusin mo pa kasi ito sa munisipyo, etc. Kaya nga dapat hindi kinukumpiska ang lisensya eh. Nakakabwisit kasi yung mga nangungumpiska ng lisensya. Di ba, pwede pa ba yun? Titikitan lang, tapos, babayaran na lang dapat. Sa bagay, MMDA, educate nga ako. Hindi ko alam yan eh, yung nangungumpiska ng lisensya. Kasi parang local traffic enforcer yun, hindi MMDA yun ang huli sa akin eh. Paki-comment nga dyan sa baba, kailan ba dapat kinukumpiska ang lisensya sa hindi? Kasi panakot yun eh. Pag kinumpis ka namin to, tutubusin mo pa to sa ganyan. Syempre, ayaw mo maabala. Magbayad ka na. 200 na siningil sa akin. Napabayad ng 200. Kakubra, naglakad ang enforcer sa unahan. Maya-maya, makikitang iba na ang suot nito at sumakay sa e-bike. Kota na, bye-bye. Ayon sa uploader ng video, madalas tumatambay ang lalaki sa lugar at nangungutong sa mga motorista. Nitong Miyerkules, muli siyang nakuna ng video sa labas ng isang mall sa Cebu City at tuloy sa pangingil. Saan siya nakakuha ng pantiket niya? Sabi ganun. Sumunod lang ako sa bus po na yan ng City Government. Ayusin na lang natin ito, pero nasa sa inyo na yun. Anong decision mo? Sabi ng enforcer. Wag naman po, sir. Patawarin nyo na lang po ako, sir. Di pa rin umalis ang lalaki hanggang sa binigyan na lang siya ng pera ng driver. 200 naman ang kwarta rin, pera? Gawin mo na ng 200 doon. Pinagbigay alam ng News 5 ang insidente sa Cebu City Transportation Office na pag-alamang dati siyang tauhan ng Traffic Management Bureau. Dili na to siya kanang connected sa Cebu City. Sabi ko na nga eh. Diba? Gani, he was being advised nga iuli ang ihang citation o ang ihang ID. But instead of that, kanang advisory, instead nga iyang iuli, nanakop nangutong na sa dinuon sad siya. Pero alam niyo naman pala, bakit hindi niyo hinuhuli? Maharap siya sa kaso usurpation of authority. Nagbabalita mula sa frontline. Wala, hindi satisfying. Janaruwa. Dapat makita na nahuhuli. Dapat kinakalos yung mga ganyang eh. Anyway, yan lang po muna ang pag-uusapan natin. Nanunuyo na yung lips ko. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.